Nabubullshit ka na lagi. Nabubullshit ka. Tapusin mo mag-advise, ako rin mag-a-advise. Aray ko. Good morning guys. So, dito na naman ako, nagbabalik. Boss JV. Ngayon, gagawa ko ng video. Paprank ko na naman itong misis ko. So, araw-araw ko na lang siyang binibuisit, ano? So, ang gagawin ko sa kanya ngayon, kunwari, meron kaming kaibigan na ikakasal at humihingi siya ng advice sa akin. At ang hindi alam ni misis, ni Athena, lahat ng mga advices na sasabihin ko, pambubwisit na pala sa kanya. So, good luck sa akin. So, yun. Meron kasi kaming kaibigan ni Mrs. na ikakasal. So, tinawagan niya ako kagabi, around 11 PM na yun. Tinawagan niya ako para humingi daw ng advice advice para sa wedding nila. Kumbaga, matagal na rin daw yata sila. Siguro nasa 3 years na. So, yun. So, number 1, ito nilista ko para di ko makalimutan. Number 1, tanong ko sa'yo, sure ka na ba? Sure ka na ba? Kasi kung hindi pa, mag-isip-isip ka muna, Brad. Kasi, ang pagpapakasal, hindi yan parang kanin na pag sinubo mo, pag mainit o pag ayaw mo na, iluluwa mo. Hindi ganoon. Ay, nag-isip ka doon. Nag-isip ka doon. Hindi. Nagdalawang isip ka pa. Hindi ako nagdalawang isip. Ay, wait lang. Nag-a-advise ako sa kanya. Oo nga, pero nagdalawang isip ka pa. Hindi ako nagdalawang isip. Okay. Ba't sabi mo, mag-isip-isip muna siya? Eh, kung 3 years na nga silang magjowa. Hindi, yun nga yung pangalawang tanong ko sa kanya. Kung sure na siya, ang tanong ko sa'yo, naamoy mo na ba yung utot niya? Kasi, pag hindi mo pa naamoy, Brad, baka yan ang maging dahilan ng pag-aaway nyo palagi. Bakit? Yun ba pinag-aawayan natin? Ikaw may mabaho ang utot eh. Hindi, kasi syempre yung utot mo, parang parang kotse na hindi mapa-start. Ganun kalakas. Tapos sobrang baho talaga, Brad. Hindi, yun yung tanong ko sa'yo. Kasi kung sigurado ka na, kaya mo na tanggapin lahat ng utot niya, hilik niya. Yan. So, pangatlo, tip number 3, tanong ko sa'yo, itanong mo sa sarili mo, masaya ka ba sa gagawin mo? Kasi, based on my experience, Brad, based on my experience, masaya naman ako. Pero, ba't parang nagdadalawang isip ka? kasi, based on my experience, sa 4 years namin na magjowa. 4 years ba? Kita mo, pati pagjojowa natin, 8 years tayong magjowa. Sa 8 years naming magjowa ni Mrs., wala na kasi akong choice noon. Kaya siya, hindi. Okay. Wala ka palang choice Hindi. Kaya sinasabi ko nga sa'yo, kung 3 years pa lang kayo. Sige, tapusin mo mag-advise, ako rin mag-a-advise. Okay. Kung 3 years pa lang kayo, Brad, ang advice ko sa'yo, marami pang paraan para, para mag-isip. Nagsisisi ka. Hindi ako nagsisisi, nag-a-advise ako. Hindi ka nag-a-advise. Sinisira mo yung nila. Sinisira mo yung relasyon nila. Hindi. Kakasal na lang sila eh. Ay, so parang sarili mo yan. Ibig sabihin, nagsisisi ka. May hinanakit ka ba sa akin? Oo, meron. Ano dyan. Okay. Nagsisisi ka nga. Nagpa-vlog ako eh. Hindi. Alam mo, sige, kausapin ko yung asawa ng kaibigan mo. Kung sinong kaibigan mo yan. Okay, number 4. Ito ang pinakamabigat ngayon. Hindi ang pinakamabigat. Tanong ko sa'yo kung... Ilan ba yung advice mo? Wait lang. 4 lang ata. Ito yung pinaka-major kasi. Ready ka na ba na mag-sorry kahit wala kang ginagawa? Oo, sa mga lalaki dapat naging ready siya. Ba't ikaw ang sumasagot?
Ako nga mag-a-advise sa kanya kasi mas may ano ako sa'yo. Hindi. Alam mo kasi Brad, ang mga babae, tip lang ha, ang mga babae, malakas ang toyo ng mga yan. Alam mo yung kahit na kasalanan na nila ha. Hindi nyo lang siya. Kasalanan mo pa. Di ba? Kung dapat silang mag-sorry sa'yo, ako pang magsusorry. Ikaw pang magsusorry. Mga lalaki pang magsusorry. So tama lang naman yun. Malamang. Kaya nga ang tanong ko sa kanya, ready na ba siya sa ganung sistema? Already na yan, ikakasal na eh. Ba't nag-aaway tayo? Eh kasi... Alam mo, parang ano kasi yung mga advice mo sa kanya, hindi tama. Paano hindi tama? Paano hindi tama? Hindi, sabi nga niya kasi sa akin kagabi, Alam mo, kung ano yung experience ko, share ko lang. so hindi maganda experience mo. O sige, ako rin magsasabi kung anong experience ko. Hindi ko sinasabing hindi magandang experience ko. Kaya nga sinasabi ko nga sa kanya, sinasabi ko dito yung mga experience ko. Siyempre may mga magagandang experience naman tayo. Lahat naman magagandang experience. Hindi rin. Pero yun nga, kailangan mo lang talagang, kung talagang mahal mo siya, so do it. Pero yun nga, versus reality, so matasama ng tingin mo sa akin. Matasama ng tingin mo sa akin. Mali kasi ina-advise mo eh. Aray ko. Hindi. Alam mo, kausapin kay asawa nito, dapat yung asawa nito ang mag-isip-isip muna. Ha? Kung tama ba na magpapakasal siya. Gumawa ka ng sarili mong video. Oo, gagawin talaga ako. Tatapatan ko to. Oo nga. Oo nga. Kasi Pero mali nga. Tumawag nga lang sa akin yung kaibigan natin. Ako naman, syempre ang hirap naman tanggihan. Sabi ko sa kanya, sige, gagawan kita ng video. Kakaroon ako ng tip doon para sa'yo. Oo, sige, sabihin ko rin sa asawa niya kung ready na ba siyang magkaroon ng panganay. Pero, isa lang masasabi ko sa'yo, Brad. Mag-isip ka. Okay, number 5. Akala ko 4 lang. Wala na pala, hindi na. Kasi mag-aaway na tayo eh. Alam mo, sinisira mo yung yung advice ko sa Hindi, kasi kaibigan. para naman nakokontra yung maling advice mo. Nagdadrive ako. Sige, mababangga tayo. Bakit parang nakasimangot ka? Hindi ako sa'yo. Mami, nag-a-advise lang naman ako. Mali nga yung advice mo. Alam mo, parang ikaw nang bibwis. Aray ko. Nang bibwisit ka na lagi. Aray!